Hukom Kapitulo 11. Si Jephthah. Si Jephthah na taga-Gilead ay isang magiting na sundalo. Si Gilead ang kanyang ama at ang kanyang ina ay isang babaeng bayaran. May mga anak si Gilead sa asawa niya. At nang lumaki sila, pinalayas nila si Jephthah. Sinabi nila, wala kang mamanahin sa aming ama, dahil anak ka sa ibang babae. Kaya lumayo si Jephthah sa kanila at tumira sa Tob, kung saan sumama sa kanya ang isang grupo ng mga taong palaboy-laboy. Nang panahong iyon, naglaban ang mga Amonita at mga Israelita. Dahil dito, pinuntahan ng mga tagapamahala ng Gilead si Jephthah roon sa Tob. Sinabi nila, pamunuan mo kami sa pakikipaglaban namin sa mga Amonita. Pero sumagot si Jephthah, hindi ba't napupuot kayo sa akin at pinalayas ninyo ako sa bahay ng aking ama? Ngayon na nasa kagipitan kayo, humihingi kayo ng tulong sa akin. Pero sinabi nila, kailangan ka namin. Sige na, sumama ka sa amin sa pakikipaglaban sa mga Amonita at ikaw ang magiging pinuno sa Gilead. Sumagot si Jephthah, kung sasama ako sa labanan at pagtagumpayan ako ng Panginoon, ako ba talaga ang gagawin ninyong pinuno? Sumagot sila, oo, ikaw ang gagawin naming pinuno. Ang Panginoon ang saksi namin. Kaya sumama si Jephthah sa kanila at ginawa siyang pinuno at commander ng mga taga-Gilead. At doon sa Mizpah, sa presensya ng Panginoon, sinabi ni Jephthah ang mga pangako niya bilang pinuno. Nagsugo si Jephthah ng mga mensahero para itanong sa hari ng mga Amonita kung bakit nilulusob nila ang Israel. Ito ang sagot ng hari ng mga Amonita sa mga mensahero ni Jephthah, nang dumating ang mga Israelita mula sa Ehipto, sinakop nila ang mga lupain namin mula sa Arnon hanggang sa Jabok, papunta sa ilog ng Jordan. Kaya ngayon, ibalik niyo ito sa amin ng maayos. Pinabalik ni Jephthah ang mga mensahero sa hari ng mga Amonita para sabihin, hindi namin sinakop ang lupain ng Moab o ng Ammon. Nang umalis sa Ehipto ang aming mga ninuno, dumaan sila sa ilang papunta sa dagat na pula hanggang nakarating sila sa Kadesh. Pagkatapos, nagsugo sila ng mga mensahero sa hari ng Edom para hilinging payagan silang dumaan sa lupain ng mga ito, pero hindi sila pinayagan. Ganito rin ang ginawa ng hari ng Moab sa kanila. Kaya nagpaiwan na lang sila sa Kadesh. Nagpatuloy sila sa paglalakbay sa ilang. Dumaan sila paikot ng Edom at Moab hanggang nakarating sila sa silangan ng Moab sa kabila ng Arnon. Doon sila nagkampo, pero hindi sila tumawid sa Arnon dahil hangganan iyon ng Moab. Pagkatapos, nagsugo sila ng mga mensahero kay Sihon na hari ng mga Amoaryo, na naghari sa Heshbon, para hilinging payagan silang dumaan sa lupain ng mga ito para makarating sila sa lugar nila. Pero hindi nagtiwala si Sihon sa kanila. Sa halip, tinipon niya ang mga sundalo niya sa Jahaz at nilusob ang mga Israelita. Pero ipinatalo sila ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, sa mga Israelita. Kaya sinakop ng mga Israelita ang lahat ng lupain ng mga Amoaryo na nakatira sa lugar na iyon, mula sa Arnon hanggang sa Jabok, at mula sa ilang hanggang sa ilog ng Jordan. Ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, ang siyang nagtaboy sa mga Amoaryo at nagbigay ng kanilang lupain sa mga Israelita. At ngayon gusto nyo itong kunin. Angkinan nyo ang ibinigay sa inyo ni Chemosh na inyong Diyos. At aangkinin din namin ang ibinigay sa amin ng Panginoon naming Diyos. Ano, mas magaling ka pa ba kay Balak na anak ni Haring Zippor ng Moab? Hindi ba, hindi nga sila nakipag-away sa Israel tungkol sa lupain o nakipaglaban sa kanila? May 300 taon nang nakatira ang mga Israelita sa Heshbon, Aror at sa mga bayan sa paligid nito, at pati sa mga bayan sa tabi ng Arnon. Bakit hindi nyo ito binawi noon pa? Wala kaming masamang ginawa sa inyo, pero mas asama ang ginagawa nyo sa amin dahil gusto nyong makipaglaban sa amin. Ang Panginoon na sana ang humutol sa atin kung sino ang tama, pero hindi pinansin ng hari ng mga Amonita ang mensahe ni Jephthah. At pinagharian si Jephthah ng Espiritu ng Panginoon. Pumunta siya sa Gilead at sa Menees para tipunin ang mga sundalo. Pagkatapos, bumalik siya sa Mizpah na sakop ng Gilead. At mula roon, nilusob niya ang mga Amonita. Nangako si Jephthah sa Panginoon. Sinabi niya, kung ipagkakaloob niyo pong matalo ko ang mga Amonita, iaalay ko po sa inyo bilang handog na sinusunog ang unang lalabas sa pintuan ng aking bahay para salubungin ako sa aking pagbabalik mula sa labanan. Nakipaglaban si Jephthah sa mga Amonita, at pinagtagumpay siya ng Panginoon. Natalo nila ang mga Amonita, at napakarami nilang pinatay.
Sinakop nila ang 20 bayan mula sa Aror papunta sa paligid ng Minet hanggang sa Abel Keramim. Ang anak ni Jephthah, nang umuwi si Jephthah sa Mispa, sinalubong siya ng anak niyang babae na sumasayaw habang tumutugtog ng tamburin. Siya ang nag-iisang anak ni Jephthah. Nang makita siya ni Jephthah, pinunit niya ang kanyang damit dahil sa kalungkutan, at sinabi, "Anak ko, pinalungkot mo ako dahil nangako ako sa Panginoon na ihahandog ko sa kanya ang unang sasalubong sa akin, at hindi ko na ito mababawi." Sumagot ang anak ni Jephthah, "Ama, nangako po kayo sa Panginoon, kaya tuparin niyo po iyon, dahil pinagtagumpay kayo ng Panginoon sa mga kalaban NYONG mga Amonita. Pero may isang bagay lang akong hihilingin sa inyo, payagan niyo po akong mag-ikot-ikot ng 2 buwan sa bundok para makapaghinagpis kasama ng mga kaibigan ko, dahil mamamatay na ako at hindi na makakapag-asawa." Pinayagan siya ni Jephthah, kaya sa loob ng 2 buwan, nag-ikot siya sa bundok kasama ng mga kaibigan niya para maghinagpis, dahil mamamatay na siya at hindi na makakapag-asawa. Pagkalipas ng 2 buwan, bumalik siya sa kanyang ama. At tinupad ni Jephthah ang panata niya sa Panginoon, at namatay ang kanyang anak na isang birhen. Dito nagmula ang kaugalian ng Israel na sa bawat taon, nagpabalik-balik ang mga dalaga sa bundok ng Israel at naghihinagpis sa loob ng 4 na araw bilang pag-alaala sa anak na babae ni Jephthah na taga-Gilead. Hukom Kapitulo 12. Si Jephthah at ang lahi ni Ephraim. Nagtipon ang mga sundalo ng Ephraim, at tumawid sila sa ilog ng Jordan, at pumunta sa Zaphon para harapin si Jephthah. Nagtanong sila sa kanya, "Bakit hindi mo kami tinawag nang makipaglaban kayo sa mga Amonita? Dahil sa ginawa mong ito, susunugan namin ang bahay mo na nandoon ka sa loob." Pero sinabi ni Jephthah sa kanila, "Nang nakipaglaban kami sa mga Amonita, humingi kami ng tulong sa inyo. Pero hindi nyo kami tinulungan. Nang malaman kong hindi kayo tutulong, itinaya ko ang buhay ko sa labanan. At pinagtagumpay ako ng Panginoon. Ngayon, bakit ba gusto nyong makipaglaban sa akin?" Sumagot ang mga taga-Ephraim, "Kayong mga taga-Gilead ay mga sampad lamang sa angkan ng Ephraim at Manase." Kaya tinipon ni Jephthah ang mga lalaki sa Gilead at nakipaglaban sila sa mga taga-Ephraim at nalupig nila ang mga ito. Sinakop nila ang mga lugar sa ilog ng Jordan na tinatawiran papunta sa Ephraim, para walang taga-Ephraim na makatakas. Ang kahit sinong tatawid ay tinatanong nila kung taga-Ephraim ba sila o hindi. Kung sisigot sila ng hindi, pinagsasalita nila ito ng Shebolet, dahil ang mga taga-Ephraim ay hindi makabigkas nito. Kung ang pagkakasabi naman ay Sebolet, papatayin sila sa may tawiran ng ilog ng Jordan. May 42,000 taga-Ephraim ang namatay ng panahong iyon. Pinamunuan ni Jephthah ang Israel sa loob ng 6 na taon. Nang mamatay siya, inilibing siya sa isang bayan sa Gilead. Si Ibzan, si Elon, at si Abdon. Pagkamatay ni Jephthah, si Ibzan na taga-Bethlehem ang pumalit sa kanya bilang pinuno ng Israel. Si Ibzan ay may 60 anak, 30 lalaki at 30 babae. Pinapag-asawa niya ang mga anak niyang babae sa mga hindi kabilang sa kanilang angkan. Namuno siya sa Israel sa loob ng 7 taon. Nang mamatay siya, inilibing siya sa Bethlehem. Ang pumalit sa kanya bilang pinuno ay si Elon na taga-Zebulun. Pinamunuan niya ang Israel sa loob ng 10 taon. Nang mamatay siya, inilibing siya sa Ailon na sakop ng Zebulun. Ang pumalit sa kanya bilang pinuno ay si Abdon na anak ni Hiel na taga-Piraton. May 40 siyang anak na lalaki at 30 apo na lalaki, at ang bawat isa sa kanila'y may asnong sinasakyan. Siya ang namuno sa Israel sa loob ng 8 taon. Pagkamatay niya, inilibing siya sa Piraton, sa kabundukan ng Ephraim, na sakop ng mga Amalekita. Hukom Kapitulo 13. Ang kapanganakan ni Samson. Muling gumawa ng kasamaan ang mga Israelita sa paningin ng Panginoon, kaya ipinasakop sila ng Panginoon sa mga Filisteo sa loob ng 40 taon. Nang panahong iyon, may isang lalaki na ang pangalan ay Manoah. Kabilang siya sa lahi ni Dan, at nakatira siya sa Zorah. Ang asawa niya ay Baog. Isang araw, nagpakita ang anghel ng Panginoon sa asawa ni Manoah at nagsabi, "Hanggang ngayon ay wala ka pang anak. Pero hindi magtatagal, magbubuntis ka at mangganganak ng isang lalaki. Mula ngayon, siguraduhin mong hindi ka naiinom ng alak o anumang uri ng inuming nakakalasing, o kakain ng anumang pagkain na itinuturing na marumi."
At huwag mong gugupitan ang buhok niya, sapagkat ang sanggol na isisilang mo ay itatalaga sa Diyos bilang isang Nazareo. Ililigtas niya ang Israel sa mga Filisteo. Pumunta ang babae sa kanyang asawa at sinabi, "Nagpakita sa akin ang isang kamangha-manghang lingkod ng Diyos na parang anghel. Hindi ko na itanong kung taga saan siya at hindi rin niya sinabi kung sino siya. Sinabi niya sa akin na mabubuntis ako at mangganganak ng lalaki. Sinabihan din niya ako na huwag iinom ng alak o anumang uri ng inuming nakalalasing, o kumain ng anumang pagkain na itinuturing na marumi, dahil ang sanggol na isisilang ko ay itatalaga sa Diyos bilang isang Nazareo mula sa kanyang pagkasilang hanggang sa mamatay siya." Dahil dito, nanalangin si Manoah, "Panginoon, kung maaari po, pabulaykan ninyo ang taong isinugo niyo para turuan kami kung ano ang dapat naming gawin sa anak namin kapag isinilang na siya." Pinakinggan ng Diyos ang panalangin ni Manoah. Muling nagpakita ang anghel ng Diyos sa asawa ni Manoah habang nakaupo siyang nag-iisa sa bukid. Mabilis niyang hinanap ang asawa niya at sinabi, "Manoah, halika. Narito ang tao na nagpakita sa akin noong isang araw." Tumayo si Manoah at sumunod sa kanyang asawa. Pagkakita niya sa tao, tinanong niya, "Kayo ba ang nakipag-usap sa asawa ko?" Sumagot siya, "Oo." Nagtanong si Manoah sa kanya, "Kung matutupad ang sinabi niyo, ano po ba ang mga dapat sundin ng batang ito patungkol sa kanyang pamumuhay at sa kanyang gawain?" Sumagot ang anghel, "Kailangang sundin ng asawa mo ang lahat ng sinabi ko sa kanya. Hindi siya kakain ng anumang mula sa ubas. Hindi rin siya iinom ng katas ng ubas o anumang uri ng inuming nakakalasing, o kakain ng anumang pagkain na itinuturing na marumi. Kailangang sundin niya ang lahat ng sinabi ko sa kanya." Sinabi ni Manoah sa anghel, "Huwag po muna kayong umalis dahil magkakatay kami ng batang kambing para sa inyo." Sumagot ang anghel, "Kahit hindi ako umalis, hindi ko kakainin ang pagkaing inihanda mo. Mabuti pa kung maghahanda ka ng handog na sinusunog para sa Panginoon." Hindi alam ni Manoah na anghel pala iyon ng Panginoon. Nagtanong si Manoah, "Ano po ang pangalan niyo, para mapasalamatan po namin kayo sa oras na matupad ang sinabi niyo?" Sumagot ang anghel, "Bakit gusto mong malaman ang pangalan ko? Mahirap itong maintindihan." Pagkatapos, kumuha si Manoah ng batang kambing at inihandog niya bilang pagpaparangal sa Panginoon, at inilagay niya ito sa ibabaw ng altar na bato para sa Panginoon. Habang nakatitig si Manoah at ang asawa niya, gumawa ang Panginoon ng kamangha-manghang bagay. Nakita nila ang anghel ng Panginoon na pumaitaas sa langit kasama ng naglalagablab na apoy. Dahil sa nakita nila, lumuhod sila at nagpatira pa sa lupa. Doon nila naunawaan na anghel nga iyon ng Panginoon. Mula noon hindi na nila muling nakita ang anghel. Sinabi ni Manoah sa kanyang asawa, "Tiyak na mamamatay tayo dahil nakita natin ang Diyos." Pero sumagot ang kanyang asawa, "Kung gusto ng Panginoon na patayin tayo, hindi sana niya tinanggap ang mga handog natin. Hindi rin sana niya ipinakita sa atin ang himala o sinabi sa atin ang tungkol sa sanggol." Dumating ang panahon na nanganak ang asawa ni Manoah. Lalaki ang anak niya at pinangalanan nila siyang Samson. Pinagpala ng Panginoon ang sanggol habang lumalaki. Ang Espiritu ng Panginoon ay nagsimulang kumilos sa kanya habang naroon siya sa kampo ng Dan, sa kalagitnaan ng Zorah at Estaol. Hukom Kapitulo 14, Si Samson at ang babae sa Timna. Isang araw, pumunta si Samson sa Timna, at may nakita siya roon na isang dalagang Filisteo. Nang umuwi siya, nagkwento siya sa mga magulang niya. Sinabi niya, "May nakita ako sa Timna na isang babaeng Filisteo. Kunin ninyo siya dahil gusto ko siyang mapang-asawa." Pero sumagot ang mga magulang niya, "Bakit gusto mong makapag-asawa ng mula sa mga Filisteong hindi nakakakilala sa Diyos? Wala ka bang mapili sa mga kamag-anak o kababayan natin?" Sumagot si Samson sa kanyang ama, Basta, siya po ang gusto kong mapang-asawa." Hindi pala alam ng mga magulang ni Samson na kalooban ng Panginoon ang pasya niya. Sapagkat naghahanap ang Panginoon ng pagkakataon na makipaglaban sa mga Filisteo, dahil sakop ng mga Filisteo ang Israel ng mga panahong iyon. Pumunta si Samson sa Timna kasama ang mga magulang niya. Nang papunta na si Samson sa mga ubasan sa Timna, bigla siyang sinalubong ng isang batang leon na umuungal. Pinalakas siya ng Espiritu ng Panginoon, at niluri niya ang leon sa pamamagitan ng mga kamay niya na tulad lang ng pagluri sa batang kambing. Pero hindi niya ito sinabi sa mga magulang niya. At pinuntahan ni Samson ang babae at nakipagkwentuhan.
Nagustuhan talaga niya ang babae. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik siya sa Timna para pakasalan ang babae. Doon siya dumaan sa kinaroroonan ng pinatay niyang leon para tingnan ang bangkay nito. At nakita niya ang maraming pulot at pukyutan sa bangkay ng leon. Isinandok niya ang kanyang kamay sa pulot at kinain ito habang naglalakad. Nang makita niya ang kanyang magulang, binigyan niya sila ng pulot, at kinain din nila ito. Pero hindi niya sinabi sa kanila na kinuha niya ito sa bangkay ng leon. Pumunta ang ama ni Samson sa bahay ng magiging manugang niya, at doon ay nagpapiging si Samson ayon sa kaugalian nila na dapat gawin ng isang nobyo. Nang makita nila si Samson, binigyan siya ng 30 binatang lalaki para makasama niya. Sinabi ni Samson sa kanila, "May bagtong ako sa inyo. Kung mahuhulaan niyo ito bago matapos ang 7 araw na piging, bibigyan ko kayo ng 30 telang linan at 30 mamahaling damit. Pero kapag hindi niyo ito nahulaan, kayo ang magbibigay sa akin ng mga ito." Sumagot sila, "Sige, sabihin mo sa amin ang bagtong mo." Sinabi ni Samson, "Mula sa nangangain, lumabas ang pagkain. At mula sa malakas, matamis ay lumabas." Lumipas ang 3 araw pero hindi nila ito mahulaan. Nang ika-4 na araw, kinausap nila ang asawa ni Samson, "Hikayatin mo ang asawa mo na ipagtapat niya sa iyo ang sagot sa bagtong para malaman namin. Kung hindi, susunugan ka namin pati ang sambahayan ng iyong ama. Inimbita niyo ba kami sa piging na ito para kunin ang mga pag-aari namin?" Kaya pumunta ang babae kay Samson na mangiyak-ngiyak. Sinabi niya, "Hindi mo pala ako mahal. Nagpahula ka ng bagtong sa mga kababayan ko pero hindi mo sinabi sa akin ang sagot." Sumagot si Samson, "Hindi ko nga sinabi sa mga magulang ko, sa iyo pa kaya." Mula noon, patuloy na umiyak ang babae hanggang sa ika-7 araw. Kaya sinabi na lang ni Samson sa kanya ang sagot dahil tuloy pa rin ang pangungulit niya. At ang sinabi ni Samson sa kanya ay sinabi rin niya sa kanyang kababayan. Kaya bago matapos ang ika-7 araw, sinagot nila ang bagtong. Sinabi nila kay Samson, "Wala nang mas tatamas pa sa pulot, at wala nang mas lalakas pa sa leon." Sumagot si Samson, "Kung hindi niyo pinilit ang asawa ko, hindi niyo sana nalaman ang sagot." Pinalakas ng espiritu ng Panginoon si Samson. Pumunta siya sa Ashkelon at doon pinatay niya ang 30 tao at kinuha ang mga ari-arian at mga damit ng mga ito. Pagkatapos, ibinigay niya ang mga damit sa mga tao na nakasagot ng bagtong niya. Kaya umuwi siya sa magulang niya na galit dahil sa nangyari. Ang asawa ni Samson ay ibinigay sa pangunahing abay sa kanilang kasal. Hukom Kapitulo 15, ang paghihiganti ni Samson sa mga Filisteo. Panahon ng tag-ani noon, dumalaw si Samson sa kanyang asawa na may dalang batang kambing. Sinabi ni Samson sa biyenan niyang lalaki, "Papasok po ako sa kwarto ng asawa ko." Pero hindi pumayag ang biyenan niya. Sinabi ng kanyang biyenan, "Akala ko kinasusuklaman mo na siya, kaya ibinigay ko siya sa kaibigan mo. Kung gusto mo, nandyan ang kapatid niyang mas maganda pa sa kanya. Siya na lang ang pakasalan mo." Sinabi ni Samson, "Sa ginawa niyong ito, huwag niyo akong sisisihin kapag may ginawa ako sa inyo, mga Filisteo." Kaya umalis si Samson at hamuli ng 300 asong gubat. Pinagbuhol-buhol niya ang buntot ng mga ito ng taigdadalawa at nilagyan ng sulo. Sinindihan niya ang mga sulo at pinakawalan ang mga asong gubat sa mga trigo ng mga Filisteo. Nasunog ang lahat ng trigo, hindi lang ang nakatali kundi pati na rin ang aanihin pa. Nasunog din ang mga ubasan at mga taniman ng olibo. Nagtanong ang mga Filisteo kung sino ang gumawa noon, at nalaman nilang si Samson. Nalaman din nilang ginawa iyon ni Samson dahil ipinakasal ng biyenan niyang taga-Timna ang asawa niya sa isa niyang kaibigan. Kaya hinanap ng mga Filisteo ang babae at ang kanyang ama at sinunog nila. Sinabi ni Samson sa mga Filisteo, "Dahil sa ginawa niyong ito, hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakapaghiganti sa inyo." Kaya buong lakas na nilusob ni Samson ang mga Filisteo at marami ang napatay niya. Pagkatapos, tumakas siya at nagtago sa kuweba, sa may bangin ng Etam. Nagkampo ang mga Filisteo sa Juda, at nilusob nila ang bayan ng Lihay. Kaya nagtanong sa kanila ang mga taga-Juda, "Bakit nilulusob niyo kami?" Sumagot sila, "Para dakpin si Samson at gantihan sa mga ginawa niya sa amin." Kaya ang 3,000 lalaki ng Juda ay pumunta sa kuweba, sa may bangin ng Etam,
at sinabi nila kay Samson, "Hindi mo ba naisip na sakop tayo ng mga Filisteo? Ngayon pati kami ay nadamay sa ginawa mo." Sumagot si Samson, "Ginantihan ko lang sila sa ginawa nila sa akin." Sinabi nila, "Pumunta kami rito para dakpin ka at ibigay sa mga Filisteo." Sumagot si Samson, "Payag ako, basta mangako kayo sa akin na hindi nyo ako papatayin." Sinabi nila, "Oo, hindi ka namin papatayin. Gagapusan ka lang namin at ibibigay sa kanila." Kaya iginapos nila siya ng 2 bagong lubad at dinala palabas sa kuweba. Pagdating nila sa Lihay, sinalubong sila ng mga Filisteo na sumisigaw sa pagtatagumpay. Pinalakas ng kapangyarihan ng Espiritu ng Panginoon si Samson, at pinagputol-putol niya ang lubad na parang sinulid lang. Pagkatapos, may nakita siyang panga ng asnong kamamatay pa lang. Kinuha niya ito at ginamit sa pagpatay sa 1,000 Filisteo. Sinabi ni Samson, "Sa pamamagitan ng panga ng asno, pinatay ko ang 1,000 tao. Sa pamamagitan ng panga ng asno, itinumpok ko sila." Pagkatapos niyang magsalita, itinapon niya ang panga ng asno. Ang lugar na iyon ay tinawag na Ramoth Lehi. Labis ang pagkauhaw ni Samson. Kaya tumawag siya sa Panginoon. Sinabi niya, "Pinagtagumpay niyo po ako, pero ngayon parang mamamatay na ako sa uhaw at mabibihag ng mga Filisteo na hindi nakakakilala sa inyo." Kaya pinalabas ng Diyos ang tubig sa may butas ng lupa sa Lihay. Uminom si Samson at bumalik ang kanyang lakas. Ang bukal na ito'y tinatawag na Enhakkore. Naroon pa ito sa Lihay hanggang ngayon. Pinamunuan ni Samson ang mga Israelita sa loob ng 20 taon. Nang panahong iyon, sakop pa rin ng mga Filisteo ang kanilang lupain.